Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakapagtala ng may kabuuang 443 biktima ng paputok. Bulkang Bulusan, nakitaan ng pagtaas ng seismic activity. Voter registration muling bubuksan sa Pebrero. PCG, sinuportahan ng pagpapakawala ng higit 100 olive Ridley Sea turtles. Pag-akyat sa andas ng Nazareno, ipinagbabawal na. Pamasahe sa modernized PUVs, posibleng umabot sa 50 pesos ayon sa ilang grupo ng commuters. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inihayag ng Department of Health o DOH ang 212 bagong kaso na nasugatan dahil sa pagdiriwang ng New Year's Eve. Kasama sa mga bagong kaso ang unang kumpirmadong stray bullet injury o SBI at ang unang pagkamatay dahil sa paputok. Sa ngayon ay mayroon ng 443 pinsala sa kabuuan na may higit 400 dahil sa paputok, isa dahil sa paglunok ng Watusi at isang SBI. Kaugnay pang balita, halos 50,000 pasahero ang dumagsa ngayong bagong taon. Jade Buhoy para sa balita. Noong bisperas ng bagong taon, idineklara ng Bureau of Immigration o BI ang pagdagsa ng halos 50,000 pasahero sa bansa. Base sa ulat ng ahensya, sa halos 50,000 pasahero, ang 31% nito ay mga dayuhang galing sa ibang bansa. Inihayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco na ito'y indikasyon na muling pagbalik ng bansa bilang tourist destination ng mga dayuhan noong holiday season. Katunayan, ang mga hotel sa Metro Manila pa nga ay naging lugar na tinuluyan ng mga dayuhan sa pagsalubong ng bagong taon. Kaugnay nito, halos 1,600,000 papuntang pasahero ang naitala ng BI kumpara sa inaasahan nilang 1,500,000 para sa buwan ng Disyembre. Pahayag ni Tansinco ukol rito sa pagdagsa ng mga pasahero, layunin nilang paigtingin pa ang mga serbisyo at sistema para sa taong 2024. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, kasalukuyang nakararanas ng malawakang power outage simula pa kahapon matapos umano mag-trip off ang ilang malalaking planta roon ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Iniimbestigahan na ng NGCP at Energy Regulatory Commission ang pinag-ugatan ng insidente na siyang nakakaapekto sa Iloilo, Aklan, Capiz, Guimaras at Negros Island. Ayon sa Department of Energy, nakikipag-ugnayan na ito sa NGCP at mga concerned agencies at mga apektadong power plant at tiniyak na ang pagbabalik ng kuryente ang kanilang prioridad. Nagbigay payo ang PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko ukol sa cybersecurity upang maiwasan ang scam at anumang kapahamakan na maaaring mangyari lamang online. Ating alamin ang ilang mga tips mula kay Daniza Lopez. At dahil bagong taon na ay inilabas ng Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group ang ilang mga tips para sa seguridad ng mga tao online. Una sa listahan nito ay ang pagkakaroon ng hindi pangkaraniwan na password sa mga account upang hindi mabilis ma-hack. Pangalawa naman ay ang pagkakaroon ng two-factor authentication para matiyak ang seguridad sa accounts na hindi basta-basta mabubuksan kaagad ng ibang tao. Kasunod dito ang pag-uugali na mag-update ng software para maiwasan ang anumang banta online. Ang ika-4 naman ay ang pagiging alerto sa pagpindot ng mga links na siyang kadalasang naglalaman ng virus. Ang panghuli naman ay ang pagiging mapanuri sa pekeng email at text na matatanggap dahil maaaring ito ay tinatawag na phishing attack. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Sa pagpapalit ng taon, pagpapaigting din ng serbisyo at operasyon ang ipinagpapatuloy gawin ng MMDA na kanilang sinimulan kahapon, ikalawang araw ng taon. Narito si Princess Castro para sa buong ulat. Para sa operasyon at serbisyo ng Metro Manila Development Authority o MMDA, patuloy ang pagpapaigting ng ahensya para rito ngayong bagong taon. Kahapon, ikalawang araw ng taon, sinimula ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA ang kanilang operasyon sa kahabaan ng EDSA, partikular na sa Pioneer Southbound, EDSA Mega Mall Northbound at Ortigas Flyover Northbound para sa pagpapatupad ng EDSA Bus Lane Policy. Sa naganap na operasyon, umabot sa 69 ang mga nahuling hindi otorisadong sasakyan ang dumadaan sa exclusive lane. Kaya naman patuloy ang paalala ng ahensya sa mga motorista at sasakyan na ang pwede lamang gumamit ng EDSA busway ay ang mga sumusunod na sasakyan na naka-flash sa inyong screens. Kaugnay nito ay naka-flash din sa inyong mga screen ang mga sumusunod na listahan ng mga multa sakaling lumabag sa pulisya. Samantala, sa iba pang operasyon ng ahensya, umabot sa 60 trash bags ang nakolekta sa Rizal Park o Luneta Park sa Maynila na dinayo ng publiko noong bagong taon. Karamihan sa mga nakolekta rito ay ang mga bote, plastik, tirang pagkain, straw at karton na iniwan ng mga namasyal sa lugar. Dagdag pa rito ay matyagang winalis, iniligpit at hinakot ng Metro Park Waste Clearing Group ng MMDA ang samut-saring basurang iniwan ng mga namasyal. Dahil dito umapela ang ahensya sa publiko na ngayong bagong taon ay sana maging responsableng tagapangalaga ng kalikasan ang bawat isa sa pamamagitan ng pagtatapon ng kalat sa tamang lugar at pagre-recycle ng basura na maaari pang mapakinabangan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bantay aktibidad ng bulkan, nakitaan ng PHIVOLCS ang bulkang Bulusan ng pagtaas ng seismic activity ng bulkan kahit pa nananatili ito sa ilalim ng low-level unrest. Nasa 116 na volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan. Karamihan rito ay may kaugnayan sa pagkawasak ng bato sa ilalim na nauugnay pa rin sa paggalaw ng mga likido ng bulkan. Kaugnay nito, nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa publiko na hindi pinahihintulutan ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa posibleng panganib. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 status ang bulkang Bulusan. Sa ating antabay panahon, inaantabayanan ang posibleng mabuong isang tropical cyclone sa Pilipinas ngayong buwan. Habang hindi pa nakikitaan, kasalukuyang nakakaapekto ang hanging amihan at easterly sa bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang asahan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora at Quezon. At bahagyang pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. SAICT, LTO at PCG patuloy na isinasagawa ang anti-colorum operations. LTO Chief ASEC Attorney Vigor Mendoza II inihayag ang pagpapatibay sa serbisyo ng ahensya. Voter registration muling bubuksan sa Pebrero. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Noong 2023, nakatanggap ang Pilipinas ng 5,450,557 na dayuhang bisita sa kabuuan na humigit sa 4.8 million target arrivals na nauna nang itinalaga ng Department of Tourism o DOT para sa buong taon. Sa bilang na ito, 91.80% ay dayuhan habang ang natitira ay overseas Filipinos. Bukod pa rito, ang kita ng bansa mula sa mga dayuhang turista ay tinatayang gumawa ng mahigit 400 bilyong piso sa buong Enero hanggang ikahuling araw ng Disyembre taong 2023, mahigit 2 beses na mas malaki kaysa noong 2022. Sa kabilang banda, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang talamak na kaso ng iligal na aktibidad ukol sa pera at tulad ng terrorism financing at money laundering sa bansa. Para sa detalye ng balita, narito si Francis Riodique. Mula pa noong 2021 hanggang sa kasalukuyan, kabilang na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF. Ang FATF ay isang international organization na siyang nangunguna sa pagsugpo sa money laundering at terrorism financing. Kaya naman ibig sabihin nito, talamak ang dalawang nasabing iligal na aktibidad sa Pilipinas. Kaya naman ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas paigtingin ang kampanya laban rito sa pamamagitan ng paghigpit sa implementasyon ng Executive Number 33. Binigyang diin din ni Anti-Money Laundering Council o AMLC Executive Director Matthew David na kung magpapatuloy ang pagiging kabilang sa gray list ay lalaki ang tsansa na mapasama sa blacklist na siyang makakaapekto sa mga magiging transaksyon ng mga overseas Filipino workers. Aniya, ibig sabihin nito ay maaaring tumaas ang bayad sa mga remittance services at mas hihigpit ang mga requirements. Dagdag pa niya hangarin ng Administrasyong Marcos na solusyonan ang lahat ng mga suliranin ukol rito at makaalis na sa listahan ng Pilipinas ngayong 2024. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdating ng kinatawan sa Embahada ng Timor-Leste na si Marciano Octavio Garcia da Silva sa bansa. Ayon sa Pangulo, ito ay indikasyon ng lumalalim na ugnayan sa dalawang bansa upang mapaigting ang pag-unlad nito sa pamamagitan ng South-to-South cooperation. Kaugnay nito, kamakailang nagdiwang ng 21 taon ng diplomatikong ugnayan ang Pilipinas at Timor-Leste. Sa ibang balita naman, aarangkada na muli ang rehistrasyon ng mga botante sa susunod na buwan ng Pebrero. Ito ay bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Posibleng magpatuloy ang voter registration sa unang linggo ng Pebrero hanggang Setyembre. Sa datos, huling naitala ang higit 2.5 milyong aplikasyon upang makapagparehistro noong nakaraang taon mula Disyembre 2022 hanggang Enero 2023. Sa kauna-unahang flag ceremony ngayong taon ay inihayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang dedikasyon ng ahensya na manilbihan sa publiko. Kabilang sa layunin ng LTO ay ang pagkuha ng karagdagang sasakyan bilang tugon sa pagpapaigting ng law enforcement service sa bansa. Binanggit niya rin ang agarang solusyon na matugunan ang problema sa mga lisensya at pagpapanatili sa seguridad ng mga gumagamit ng daan. Samantala, tuloy pa rin ang operasyon ng SAICT, LTO at PCG laban sa mga kolorum na pumapasada. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa dedikasyon ng gobyerno na hulihin ng ilang mga pasaway na driver sa ilalim ng anti-colorum campaign ay umabot na sa 20.8 milyon ang nakolektang multa sa buwan ng Disyembre noong nakaraang taon. Ito ay isinagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT kasama ang Land Transportation Office o LTO at Philippine Coast Guard o PCG.
Matatanda ang inilunsad ang kampanya laban sa mga kolorum upang maiwasan ang kapahamakan na maaaring dala nito dahil sa walang pahintulot nito na pumasada. Sa pagpapaigting ng kampanya ay layunin ng Department of Transportation o DOTR na hulihin ang ganitong mga iligal na gawain at hindi rehistradong mga sasakyan. Patuloy namang hinihikayat ng SAICT na ipagbigay alam sa otoridad ang kahina-hinalang gawain at iligal na pagpasada ng mga kolorum. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay pinakawalan ang nasa 167 olive ridley sea turtles bilang bahagi ng isang inisyatiba sa Barangay Puting Buhangin, San Juan, Batangas. Pinasinayaan ni Coast Guard District Southern Tagalogo CGD STL District Commander Coast Guard Commodore Jeronimo Tuvilla ang inisyatiba na inorganisa ng 512th Coast Guard Auxiliary Squadron. Ayon sa CGD-STL, dahil sa iba't ibang panganib na kinakaharap ng mga populasyon ng pawikan, ang pagsuporta sa layuning ito ay mahalaga upang itaguyod ang sustainable marine environment sa San Juan. Susunod sa News Force. PNP planong ipatupad ang physical distancing sa Traslasyon 2024. Pag-akyat sa andas ng Nazareno, ipinagbabawal na. BI sinalba ang mga biktima ng trafficking patungong Thailand. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kung sa nakaraang mga traslasyon ay nakakasampa pa sa andas ng Nazareno, sa paparating na kapistahan ay mahigpit ng ipinagbabawal ito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isang linggo na lamang bago ang kapistahan ng Nazareno at ang muling pagbabalik ng pagdiriwang ng traslasyon. Marami ang ikinatuwa ang pagbabalik nito, ngunit ayon kay Father Hans Magdurulang, may kaunting pagbabago ang naturang pagdiriwang. Dahil nga ilalagay sa salaming kahon ang imahe, ay ipinagbabawal na ang pagsampa sa andas ng Nazareno. Ayon kay Father Magdurulang, ito ay upang makita lahat ng mananampalataya ang imahe. Sa kabila nito, maaari pa rin namang magpunas ng panyo dahil may ilalabas pa rin na parte ng imahe. Milyong-milyong deboto ang inaasahang dadagsa sa kapistahan kaya naman pinapaalalahanan ng publiko na magsuot ng face mask at magdala ng alkohol. Samantala, mahigit 13,000 kapulisan ang ide-deploy ng PNP upang masiguro ang kaligtasan ng pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita sa nalalapit na pista ng itim na Nazareno sa ika-9 ng Enero, balak ipatupad ng Philippine National Police o PNP ang physical distancing sa mga controlled areas na pagdarausan ng traslasyon ngayong taon. Ang planong ito ay matapos ang naging pag-uusap ng mga opisyal ng PNP sa kanilang final coordinating meeting patungkol sa seguridad ng okasyon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang pagpapatupad ng physical distancing ay para magkaroon ng espasyo ang mga security personnel para makakilo sa gitna ng inaasahang malaking bilang ng mga deboto na dadalo sa aktibidad. Samantala, 2 biktima ng trafficking patungong Bangkok, Thailand ang naisalba ng Bureau of Immigration matapos mapag-alamang wala itong kumpletong papeles sa abroad. Para sa balita, narito si Jade Buhoy.
Sa Clark International Airport, hinarang ng Bureau of Immigration o BI ang 2 biktimang babae ng human trafficking patungong Bangkok, Thailand. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang mga hindi pinakilalang biktima ay unang nagpakilala bilang grupong magbabakasyon. Ngunit kalaunay naging iba ang pahayag noong ininspeksyon sila ng mga immigration officers. Matapos ang iba pang investigasyon, doon na pag-alaman na mayroon silang valid tourist visa sa Dubai at pinangako ang makapagtrabaho rito kahit na walang sapat na papeles mula sa Department of Migrant Workers. Dahil rito, nilinaw ni Tansinko na ang kawalan ng sapat na dokumento patungong abroad ay indikasyon na ito'y patibong ng mga traffickers, kung kaya't hinihikayat niya ang mga nagnanais mag-abroad na sumunod sa legal na hakbang para sa kanilang kaligtasan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima para sa bukod pang investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Higit pang balita, buhat ng pagkakaroon ng mga modernized public utility vehicle na ipinatupad ng ilang transport agencies, ilan sa mga grupo ng commuters ang nababahala sa nakaadyang taas pasahe mula rito. Tunghayan ang buong detalye kay Princess Castro. Alinsunod sa planong palitan ng moderno ang mga tradisyonal na pampasaherong jeepney, kakibat din ito ang posibleng pagtaas ng pamasahe sa 50 piso. Ang pahayag na ito ay mula sa ilang grupo ng commuters kung saan isa sila sa mga nababahala sa nakariyang taas pasaheng magaganap sakaling ma-phase out ang mga tradisyonal na jeep. Ayon kay Commuters of the Philippines Chairperson Julius Dalay, malaki ang epekto sa pamasahe ng PUV modernization, lalo na't malaki ang magiging amortization para mabili ang mga makabagong jeepney. Kaya't anya, hindi malabo na umabot ito ng 50 pesos at kung mangyari ito ay magiging mabigat sa bulsa ng mga commuters. Kung sakaling ito ay mangyari, anya marami sa mga tao ang magbibisikleta na lamang o kaya'y maghanap ng trabaho na work from home. Samantala, hindi naman aniya siya tutol sa modernisasyon, bagkus dapat lamang itong i-timing at i-phasing. Matatandaang una nang tinanggihan ng gobyerno ang panawagan ng ilang transport group na iatras ang consolidation ng mga prangkisa sa itinakdang deadline noong nakaraang taon, ika-31 ng Disyembre. Samantala, tuloy naman ang pasada ng mga traditional na jeep sa kabila ng deadline ng consolidation. Pahihintulutan mamasada ang mga traditional na jeep hanggang katapusan ika-31 ng Enero ngayong taon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nakapagtala na may kabuuang 443 biktima ng paputok. Bulkang Bulusan, nakitaan ng pagtaas ng seismic activity. Voter registration muling bubuksan sa Pebrero. PCG sinuportahan ng pagpapakawala ng higit 100 olive Ridley Sea turtles. Pag-akyat sa andas ng Nazareno, ipinagbabawal na. Pamasahe sa modernized PUVs, posibleng umabot sa 50 pesos ayon sa ilang grupo ng commuters. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.